Sa makabagong panahon ng pangangalagang pangkalusugan, hindi na lamang kaalaman at malasakit ang sandata ng mga nurse. Malaki na rin ang papel ng information technology sa pagbibigay ng ligtas, mabilis at episyenteng serbisyo sa mga pasyente. Unahin naman natin ang isa sa pinakamalagang teknolohiya sa hospital na tinatawag na EHR o Electronic Health Record. Dati po, mga papers lang po ang ginagamit namin for charting. Pero ngayon po, mas napapadali po ang trabaho dahil sa mga devices na ito. And then, mas napapadali po yung paghanap ng medical history, yung gamot, yung mga allergies po nila, and then yung mga lab results po nila. Oo nga po. Noon, paulit-ulit yung pagtatanong ng history ko. Ngayon, madali na lang hanapin dahil Malaking tulong ito para sa amin. Kapag emergency, agad namin makikita ang impormasyon ng pasyente at makakapagbigay ng tamang gamot. Bukod sa digital records, mayroon din clinical decision support system. ito ang nagbibigay ng drug interaction alert at allergy warnings. Tinutulungan nito ang mga nurses sa pagbibigay ng gamot para sa mga pasyente. Mas napapababa nito ang medication errors at mas nagiging evidence-based ang aming mga desisyon. Sa intensive care unit, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagmamanman sa pasyente. Sa ICU po, gumagamit po kami ng patient monitoring system gaya ng blood pressure, pulse oximeter, tsaka cardiac monitor. Ano naman po ang benepisyo nito sa mga nurse? Sa tulong po ng mga ito, nakikita po agad namin if may pagbabago po pa sa vital signs ng mga pasyente, kung kaya't maiiwasan po natin ang mga posibleng komplikasyon po. Isa pang mahalagang sistema ay ang Computerized Physician Order Entry o tinatawag na CPOE. Tara! Dito ko direktang inilalagay ang orders ng gamot at treatment ng pasyente sa computer. Malaking tulong ito dahil klaro at mababasa namin agad ang mga orders. Kaya nababawasan ang mga misinterpretation at ang mga medical errors. How are you? Kung kulang po ang mga espesyalista sa isang hospital ay pwede po nilang gamitin ang tele-ICU. So, ang ibig sabihin, kaya pa rin bantayan ng doktor ang pasyente kahit wala ito sa hospital? Opo, sa pamamagitan po ng remote monitoring at video consultation ay natutulungan po ng tele-ICU ang mga hospital na may mga limitadong espesyalista. Sa community health, gumagamit kami ng electronic community health information systems. Ano pong ginagawa nito? Dito namin tinatrack ang mga immunizations, maternal and child health records at mga kasang sakit sa komunidad. May malaking tulong ito sa pagkilala ng mga tao na mataas na risk sa sakit at sa pagplano ng health programs. Bali po, minsan pag magpapakonsulta ako, video call na lang po dahil malayo po ang healthcare center sa lugar namin. Sa telehealth, mas naabot namin ang mga pasyente namin sa malalayong lugar. Ibig sabihin nito, kahit na nasa bahay na ang mga pasyente ay nabibigyan pa rin sila ng konsulta at gabay. Mayroon ding disease surveillance system na tumutulong sa gobyerno upang makita kung may outbreak ng sakit. Ang mga nurse ang nagre-report ng mga kaso upang maagang matukoy ang epidemya at makapaghanda ang komunidad. Mula ospital hanggang komunidad. Malinaw na mahalaga ang papel ng teknolohiya sa modernong nursing.